Kababayan, dito tayo kay Senador Risa Hontiveros. Nako po, eto na mga kababayan. Mga kababayan, kay Senador Risa Hontiveros ba? No? Kung i-compare natin si Risa Hontiveros at si Sara, kanino ka buboto? 'Di ba? Kanino ka buboto? Kay Sara o kay Risa Hontiveros? Ako mga kababayan, take note hindi po ako kakamping. Hindi ako kakamping. Hindi din po ako DDS. Nakasupport lang ako sa government kasi gusto ko ng pagbabago. Diba? Pero kung dumating ang panahon mga kababayan na mag-eleksyon Risa Hontiveros versus Sara Duterte. Kasi mga kababayan, may nakarating kasi ngayon ng isang post ng tawag dito, post ng isang, di ko alam kung DDS ba ito. Ayan po mga kababayan, ayan po yung post, Pinoy Trend. Ayan. So ang sabi kasi dito, Hontiveros alas ni Trillanes para matalo si Sara sa 2028. Eto na, basahin natin. Ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang kanyang alas na si Senador Risa Hontiveros na ipagpapatapat nila kay Vice President Sara Duterte sa 2028 eleksyon. Kailangan mo ng kanyang tumindig at si Senador Risa demonstrated that time and again ani ni Trillanes. Hindi naman niya pinili si Senador Bam Aquino at Naga City Mayor Leni Robredo dahil sa mga ilang dahilan. So, kaya hindi pwedeng si Senator Bam Aquino for example ba? Kasi bakit? Ngayon nga sa caucus niya, kakubli niya yung mga Duterte block. Sa akin, hindi ko kaya yung under any condition, wika ni Trillanes. Punta tayo kay Leni. Kaibigan niya si Sara Duterte, remember, pinasok nga niya sa bahay niya. Hinus niya doon. So, paano mo ngayon mapapanagot si Sara kung magpipresidente si Leni? Hindi niya gagawin yan. Dagdag pa ni Trillanes. Actually, ito mga kababayan. Sa politiko kasi, pag politics ang pag-uusapan, kahit magkakapatid nag-aaway. So ngayon, speaking of Bam Aquino, Trillanes, Leni, at Hontiveros, hindi po natin magkaligtaan kung magkainitan yung mga yan kasi hindi naman po yan sila magkamag-anak. Usaping politika. Kahit nga magkapatid nagpapatayan dahil sa posisyon. Ngayon, kung anuman ang problema ng mga kakamping politicians, sa kanila na po yun. As long as walang sangkot na pera ng taong bayan na kanilang binulsa at ninakaw, wala tayong pakialam dun. Yun ang isa kong masagot. Kung anuman ang reaksyon ni Senador Trillanes patungkol sa pagtanggap ni Mama Leni Robredo kay Sara sa bahay niya, at kung meron man tayong nakita na reaksyon ni Senador Trillanes sa pagiging pagsanib daw ni Bam Aquino sa Duterte Block, problema na po nila yung mga politisyan. Away nila yan. Manghihimasok at mangingialam lang po tayo kung pera natin or pera ng taong bayan ang pinag-aagawan at ninanakaw nila sa usaping yan. Kung wala namang pera sa taong bayan, kung hindi naman sangkot ang problema nila sa Pilipinas, pakialam natin. Hayaan natin na mag-solve sila sa sarili nilang problema. Wala namang kinalaman ang taong bayan dyan sa away nila. Sa Risa, Bam Aquino at Leni at Trillanes, walang kinalaman ang gulo sa Pilipinas dyan. Walang perang involved, walang ninakaw, walang binulsa, at higit sa lahat, walang dinamay na taong bayan. So problema nila yan, sila na ang bahala dyan. Ngayon sa usaping 2028 kasi umaagunggong ngayon ang pangalan ni Senator Risa, mga kababayan. Umaagos ngayon na parang tubig. Kumikislap ngayon na parang shining sheminate, di ba? Sheminat, sheminot. Yung pangalan ni Senador Risa Hontiveros. Natatakbo nga daw itong presidente sa 2028 laban kay Sara Duterte. Ngayon mga kababayan, I will tell you frankly, hindi ako kakamping. Ni minsan hindi ko nakikilala at nakausap personal si Senador Risa Hontiveros. Pero bakit?
Kung trabaho lang, kung trabaho lang ang pag-uusapan, compare kay Sarah. Halimbawa, ito si Sarah, ito si Risa. Ito si Sarah, ito si Risa. Ngayon, mga kababayan, unahin natin yung kanyang sinasabing for the service of the Filipino people. Kasi sila dalawa, kahit hindi natin respetuhin si Sarah bilang siya, sabihin natin, nagnakaw siya sa confidential na hindi niya masagot. Konektado siya sa mga krimen na ginawa ng kaalyado niya, lalong-lalo na sa tatay niya na nakakulong ngayon. Hindi naman natin makaligtaan yan. I-compare natin si Sarah, si Risa. In public service, anong nagawa ni Sarah? Paki-comment mga kababayan. Kung sila lang dalawa sa eleksyon 2028 presidential election, sino ang pipiliin mo? Si Risa o si Sarah? Di ba? Kasi alam nyo sa totoo lang mga kababayan, pagdating sa public service, kaya nga tinatawag public servant diba? Ang ibig sabihin ng public servant, mga kababayan, nagsiservisyo sa publiko. Sinasahuran ng tao para mamuno, sinasahuran sila ng tao para sa kinabukasan ng mga anak ng mga tao or sa future. Ngayon mga kababayan, una, di ba? Alex, maraming salamat po sir. Ito, pagdating kasi, compare kay Sarah, wala po siyang napatunayan. Wala siyang napatunayan. Pagdating kay Risa, hindi natin makalimutan yung, Mr. Chair, hindi ko po maaalala. Alam niyo po, Mr. Chair, yung coffee is life Tumira lang po ako sa farm. Araw-araw po kami mangunguhan ng itlog ng manok. Opo, Mr. Chair. Sino po ba nagpakulong nun? Sino bang nakabisto nun? Mga kababayan. Di ba? Ma'am Elma Singh, si Risa Force, maraming salamat po, Ma'am Elma. Sa yung super sticker. Thank you so much. Sino ba ang nagpakulong nun? Pangalan ni Risa Hontiveros yun. Si Senador Risa ang nagpakulong nun. Hindi porque 2001 pa nandito si Alice Go, ay Pilipino siya. Nasilip. Bakit? Yung pangalang Risa Hontiveros, ay siya pala si Alice Gowo Huaping. Kita nyo? Sabi ni Ma'am Team Ace, is it really true that Sarah really passed the bar exam? Did somebody check on this? Kasi nung tumakbo si Sarah Vice President kasabay ni PBBM, ang nilagay niya sa credential niya, isa siyang doktor sa, hindi ko alam kung ano yung course niya, basta may something about doktor, tapos ang unang ang pinakita sa news noon, yung nakamotor siya, tapos matapang daw siya katulad sa tatay niya, diba? Tapos nag-shift siya ng course. Tapos nagulat na lang ako nung presidente na si PBBM, naging low na siya. Naging president, naging vice president siya, naging abogado na daw siya. Hindi ko lang alam, mga kababayan. Kaya, sa totoo lang, mga kababayan, pagdating po kay Sarah at kay Risa, no, walang-wala po talaga si Sarah. Si Risa Hontiveros, kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, much better po na bumoto kayo ng mga senador na liberal. Bakit? Lahat po ng senador na liberal, halos lahat po yan nakagawa ng batas. Lahat po ng batas na naitayo at naipatatag at sa batas ng mga senador na liberal na papakinabangan natin. Ano po ba ang unang batas na napapakinabangan ng mga senador liberal? Una, 4Ps. Sino po ang author at may akda ng 4Ps? Si Laila de Lima. Si Laila de Lima lang naman ang may gawa ng 4Ps na napakinabangan ng mga lasinggero, sabungero, bugbugero, bisyotero, na babaero, manyakero, na mga tatay ngayon. Huwag kayo magalit sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Uso yan ngayon. Utang now, 4Ps later. Totoo yan. Si Laila de Lima lang naman yung tinatawag ninyong Junel. Siya po ang author niyan. At may mga kasama pa namang iba. Pangalawa, yung pagtaas ng sahod ng guro, ng pulis, guro, pulis at mga public worker sa government. Si Trillanes. Hindi po si Digong.
Pumirma lang si Digong dyan, pero ang may akda dyan si Trillanes. Yeah? Kay Senador Risa Hontiveros, lalo ngayon, papataasin na naman niya ang benepisyo ng guro. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan bukod sa nagawa ni Risa Hontiveros, mga kababayan, sino yung isa na naipakulong niya? Si Kibuloy. Kita niyo si Kibuloy. Nakulong. Anong ginawa ni Sara? Pagdating kay Kibuloy, naglalabas ng statement ang Office of the Vice President. Di ba? Kita ninyo, pagdating kay Kibuloy na ipinakulong, ang bilis maglabas ng statement ang Office of the Vice President na nanghingi ng paumanhin sa mga bumoto na mga miyembro ni Kibuloy na nabudol daw sila ni Sara. Nanghingi ng sorry si Sara na kung bakit nyo binoto si Bongbong Marcos, ipapakulong lang din naman si Kibuloy. Ang bilis magbitaw ng statement. Pero, yung Filipino Coast Guard na binomba ng water cannon ng mga Chinese, pinutulan ng daliri, tinaga yung rubber boat. Ni isang statement mula sa Office of the Vice President at lalong-lalo na, mga kababayan, sa mga kaalyado ni Sara sa Duterte na mga senador, wala kang marinig sa kanila na statement. Filipino Coast Guard, binomba ng water cannon. Nakarinig ka ng statement ni Sara? Wala. Pero kapag kaalyado ni Sara ang ipakulong, ay putang ina, ang bilis ng statement. Hindi pa na-ipost sa TV, nauna na sa Facebook. Ganon sila. Bukod kay Alice Go, Pogo, Kibuloy, meron pang isa. Yung, alam nyo yung sa GSIS? Yung pera ng mga miyembro sa GSIS, na nabisto din yun ni Senador Risa Hontiveros. 1 bilyon pinuhunan sa sugal. Yung pera ng GSIS, 1 bilyong piso pinuhunan sa sugal. Anong mapapala ngayon? Na mga miyembro sa GSIS. Si Risa Hontiveros din ang nakakabisto nun. Asaan si Sara Duterte? Nga. Puro paninira. Di ba? Ito pa. Sunod dyan, sa GSIS. Si Harry Roque. Pagkatapos ni Harry Roque kumamkam ng pera at hindi niya may paliwanag kung saan galing ang pera niya, si Risa Hontiveros din. Di ba? Alma Ancheta, magpakamatay ka na, putang ina mo, isa kang DDS. Gala. Sumama ka kay Sara, pareho kayong bobo, animal kayo. Nagsabi ako ng totoo dito, walang bayad dito, animal ka. Bakit? Hindi pa totoo na naipakulong ni Risa Hontiveros si Alice Go Huwaping? Hindi pa totoo na naipakulong ni Risa Hontiveros si Kibuloy na putang inang manyakis? May pa-shampoo-shampoo at lotion pa na nalalangan. Hindi ba naipakulong ni Risa Hontiveros si sino yung Chinese na may mining corporation? Si Joseph C. Utang ina mo ka. Ang dami yung mga bobo dyan, mga animal kayo dyan, mga DDS kayo. Meron pang isa. Bukod doon, si Harry Roque. Tignan mo si Harry Roque ngayon, nagtatago. Sinong may gawa niyan? Si Risa Hontiveros. Ngayon, tanungin kita. Pagdating kay Sara, anong nagawa ni Sara? Putang ina, maglustay. Putang ina, manood ng concert. Putang ina, magmura sa presidente. Magmura sa first lady. Magmura sa house speaker. Yun ang nagawa ni Sara na hindi makakalimutan ng bayan na kahit mamatay siya, mamanahin ng anak niya ang kahihiyan. Yan ang totoo. Di ba? Si Senior Aguila pa na isang manyak na Diyos ko, katawan ni Bintong. Andyan pa si Senior Aguila. Andyan pa si Tony Yang. Kapatid ni Michael Yang. Kita ninyo? Andyan pa si Senior Aguila. Ang daming guns, ang daming bodyguard. Tapos nagugulat ka, yung mga kaklase ni Senior Aguila, bakit nagiging leader ng kulto yan? Ikaklase lang naman namin yan. Kita ninyo? Putragis na yan. Diba? May napatunayan. Kaya kung dalawa ang maglaban si Sara si Risa sa 2028 election, mas piliin ko si Risa kahit hindi ako kakamping. Bakit? May napatunayan eh. Ikaw, sige. Exampulan ko kayo. Exampulan ko kayo. Kung si Sara at si Risa lang maglaban sa 2028 election,
Example lang. Bigyan ko kayo example na ganito. Bibili ka ng tinapay. Paano mo mabintahan ang taong bayan ng tinapay kung walang nag-i-endorse? Di ba? Paano mo mabintahan ang taong bayan ng paninda mong tinapay kung walang magre-recommend? Sige nga. Ano bang rason kung bakit doon tayo bibili? Dito ka bumili. Bakit? Kasi nakabili ako dyan eh. Bakit gusto mo dyan? Kasi maraming bumili. Di ba ganyan tayo mga Pilipino? Bakit gusto mong bumili ng tinapay kay Risa? Kasi bakit? Ang daming flavors eh. Bakit ayaw mong bumili kay Sarah? Putang ina. Hindi natin alam kung saan galing yan. Baka galing China yan. Kukulot siya natin dyan. Di ba? Yun ang tanong, mga kababayan. Yun ang pinaka-the best example. Bakit ka bibili ng tinapay ni Risa na instead doon kay Sarah? Bakit ako bibili kay Sarah? Hindi ko naman alam sino ba nag-recommend para bilan siya. Baka galing China yan. Di ba? Baka yung tinapay niyan, pag ibato mo sa pader, magbabounce. Kasi bakit? Di ba pag galing China, may enamel plastic? Di ba? Ganun yun. Kay Risa, bakit ka bumili? Sino bang hindi mapabili niyan? Yung mga Chinese dito sa Pilipinas na poko. Napakulong yan. Bakit? Sino bang hindi bibili ng mabangong lotion yan? Bakit? Nabisto nga yung lotion ni Kibuloy eh. Diba? Sino bang hindi pupunta ng Netherlands? Dahil kay Risa, bakit? Si Harry Roque nga tumakbo ng Netherlands eh. May may endorsement eh. Yeah. May testimony ng mga taong nakaka-experience at nakakakita at saksi. Kay Sarah, anong experience makita mo sa kanya? Yung pupunta ng dahig, tapos mag-rally-rally at sabihin, ano bang ibig sabihin ng ICC? Di ba crimes against humanity? Putang ina, Sarah. Ang ibig sabihin ng ICC, International Criminal Court. Diba? Hindi po crimes against humanity. Putang ina. Ang laki ng ulo mo. Bobo. Diba? Ay, Diyos ko, pareho lang kayo ng tatay mo. Piskal ako, mayor ako, presidente ako. Because guilt is personal. Wala kang alam. Sabi pa niya kay Risa, no? Because guilt is personal. Wala kang alam. Putang ina, nakulong ka ngayon. Tang ina mo. Yeah? Mayor ako, piskal ako, presidente ako. Asaan yung mayor, piskal at presidente mo ngayon? Tang ina mo. Kumot-kumot ka tae mo ngayon. Yeah? Tae mo ngayon, kinakain mo sarili mong tae. Hindi ka na marunong magtupi ng unan. Hindi ka na marunong magtupi ng kumot. Tang ina mo, kayabang ninyo. Di ba? Ganun yun. So yun ang reaction ko. Pambato daw ni Trillanes, si Risa, sa 2028 election. Wala naman ako reaction. Yun lang. Kung papipiliin ako Risa versus Sarah, mas piliin ko si Risa. Bakit? May napatunayan, may nagawa. Di ba? Huwag niyong isipin mga kababayan na sa sunod election 2028, pera-pera pa rin ang nasa isip ninyo. Tandaan ninyo mga kababayan, sa 2028 election, huwag mong ipagpalit ang boto mo sa halagang 3,000. Bakit? Do you think yung 3,000 kaya niyang i-divide in 6 years? Yung 3,000 mo? Hindi. Buboto mo kasi nabigyan kang 5 kilong bigas. Bakit? Kaya mong i-divide sa 6 na taon yung 5 kilo mong bigas. Kapalit ang serbisyong wala naman. Kita mo si Sarah, anong aasahan mo kay Sarah sa 2028 kung siya maging presidente? Anong aasahan mo? Kung ngayon pa nga lang na vice president siya, wala siyang kwenta. Totoo naman talaga, huwag siya magalit sa akin. Kung may kwenta siya, anong nagawa niya? Bigyan niyo ako ng isang proyektong nagawa ni Sarah bilang vice president sa loob ng... Bigyan niyo ako isang proyekto ni Sarah. Alam ko may mga putang inang bubong DDS na nood sa akin dyan. Pasensya na kayo, nagmura ako kasi makamura-mura naman talaga kayo mga DDS. Bigyan niyo ako ng isang proyektong nagawa ni Sarah. Wala, di ba?
Tapos iboto mo? Hampasin kita ng tumbler eh. Di ba? Sino DDS? Nagsabi na may proyekto si Sara, hampasin ko ng tumbler. Di ba? Sasabihin nila yan, meron naman yung libro, putang ina, yung libro ni Sara, pangdampot lang ng tae ng aso yan sa kanal. Magbabara lang sa kanal yan. Ulitin ko ha. Senador Risa Hontiveros, kung nanood ka sa akin ngayon, huwag kang tumawa, Senador Risa. Bakit? Ang sabi ng mga DDS, yung libro daw ang proyekto ni Sara. Ito po, gusto kong i-explain. Yung libro ba ni Sara, pag nabasa ng mga bata na natutulog sa lansangan, nagkakaroon ng bahay? Yun bang libro ni Sara, pag nabasa yan ng mga pulubi na natutulog sa lansangan, nagkakaroon sila ng makakain? Hindi. Yun bang libro ni Sara, pag nabasa ng mga senior citizen niya na bulag, nagkakaroon ng mata? Yun bang libro ni Sara, pag nabasa ng mga senior citizen niya na may sakit, nagkakaroon sila ng maintenance? Hindi, di ba? Yun bang libro ni Sara, pag nabasa ng pilay yan, nagkakaroon ng paa? Gumaling ang pilay? Di ba? Hindi. Wala, di ba? Kay Senador Risa, anong nagawa? Napakulong si Alice Go. Isang tulay kaya nagkaroon ng sugal dito sa Pilipinas na tinatawag lang pogo. Di ba? Ang laki ng epekto nang napawala ang pogo. Bakit? Yung isa kong kasamahang vlogger, putang ina, ultimo pa, binuhusan ng init tubig. Para saan? Para mabigyan lang ng sponsor ng pera kasi sinugal. Diba? Ang laki ng naitulong nung naipatigil at napakulong si Alice Go na wala yung pogo. Ang laki ng tulong yan. Yung kaibigan kong vlogger, putang ina, hindi na natutulog, puro tagyawat na yung mukha. Tapos puro drama. Tita, pautang ako ganito. Tita, pahingi ako. Tapos makikita ka, nagpost sa Facebook, binuhusan ng initubig yung paa. Diba? Para bibigyan siya. Para saan? Ipagsugal lang pala sa scatter. Diba? Kita ninyo? Tapos ano sabi ni Digong? Kaya hindi ko tinigil ang pogo kay nagbibigay ng 2 billion a month. Putang ina. Kaya hindi niya tinigil kasi nagbibigay ng 2 billion a month. Kaya hindi ko hininto ang isabong kasi nagbibigay ng 640 million a year. Putang ina. 640 million a year ang isabong. Year ba o month? Kita ninyo? Di ba? Yan ang totoo. Sana punta yung bilyon-bilyon. Naku.